Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bagong buhay, bagong grasya. Tayo'y magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban na naman tayo ng isang bagong araw para maranasan natin ang Kanyang grasya, ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang awa, ang Kanyang pagmamahal. Hindi ibig sabihin, kapatid, na wala kang sakit ngayon, na hindi ka na magkakasakit. Alam natin ang sakit ay parte ng ating buhay. Kaya naman, araw-araw, hindi lang tayo dapat magdasal para tayo ay makatanggap ng mga mabubuti at magagandang bagay. Magdasal tayo para tayo ay pagkalooban ng lakas ng Diyos. Para pag dumating na tayo'y dumaan sa sakit, makayanan natin ito at para tayo ay agad gumaling. At hindi rin ibig sabihin na ikaw ay umiinom ng gamot, na ikaw ay nagpapagaling ngayon, na mabilis kang gagaling. Kapatid, ang kagalingan ay isang regalo galing sa Diyos. We should remember that healing is a gift, healing is a grace. At ang pinagmumulan nito ay ang ating Diyos. Kaya pag mas malapit na malapit ka sa Diyos, malapit na malapit ka sa buhay, magbibigay sa iyo ng lakas na malampasan mo ano man ang sakit at karamdaman na iyong mararanasan sa buhay na ito. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nawalan ng pag-asa at ng tiwala sa Diyos dahil tayo'y nagkasakit o dahil hindi gumagaling ang ating minamahal na may karamdaman. Muli tayo'y magpakumbaba sa Diyos, aminin natin ang ating mga pagkukulang, hingin natin muli ang Kanyang tulong. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimagsik kayo at subukan siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos, kayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinaputan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpalalahanan kayo araw-araw
habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag nyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita, aking ginawa silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kayang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, naniklood at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok. At doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ibig sabihin, kapag uminom ka na ng gamot, ikaw ay gagaling na. Amen? Hindi rin ibig sabihin, kapag matalino ang iyong doktor, ikaw ay agad matutulungan niya. Pagkaganda-ganda man ng hospital mo, pero minsan hindi pa rin bumubuti ang iyong karamdaman. It just goes to show to us that healing does not always comes from medicine, from doctors, and from hospitals. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong iinom ng gamot o huwag kayong magpapatingin sa doktor. No. What I am trying to say, my dear friends, is this: that healing goes beyond
the practice of medicine. Meron pang higit na kailangan para ikaw ay gumaling sa iyong sakit. There are 3 needs for a sick person to be healed. Ano itong 3 kailangan parang isang taong may sakit at may karamdaman ay gumaling? The first one, healing needs patience. Walang gumagaling na nagmamadali. Sabi nga po ni Mother Teresa, healing is an art. It takes time. It takes patience. May proseso ang pagpapagaling. Kapag nagmamadali ka, di po ba, lalo kang napapahamak. Pag nagmamadali ka, doon ka nagkakamali. At ganyan din po pagdating sa ating mga sakit. Pag nagmamadali ka na gumaling, sigurado na babalik at babalik ang iyong karamdaman. Ang mga nagmamadaling lumabas sa ospital, napansin niyo po ba? Sila din yung mga madalas mabilis na bumalik sa hospital. Ang dami pong ganyan. Di po ba? Sinasabi nila, gusto ko nang umuwi. Pero pagka-uwi naman, dun muli lumalala, gumagrabe yung kanilang sakit. Kalabas-labas pa lang sa hospital, binabalik na agad. My dear friends, we have to understand that healing is not a one-time event, but a continuous process of becoming. And healing is not only about fixing what is broken, but creating what is whole. Isa pong paglalakbay ang pagpapagaling. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, narinig po natin yan, na itong taong pinagaling ng ating Panginoon, yung taong may ketong, sinabihan siya. Sabi, pumunta ka doon sa templo, magpatingin ka doon sa pari, gawin mo yung pinapagawa ayon sa utos ni Moises. May proseso. May hakbang sa pagpapagaling. At napakaganda din po ng turo ni San Francisco ng Sales. He said that the prayer of the sick person is his patience. Kaya nga, pag meron kang sakit, kapatid, huwag ka lang magsisimba, huwag ka lang magdarasal, huwag ka lang magrorosaryo, pero magsimba ka, magdasal ka, magrosaryo ka, magnovena ka, na may pagtsatsaga, na may pagpapasensya. What helps our healing really is our patience while we are sick. But secondly, healing needs love. Sa Ebanghelyo, narinig po natin na ang ating Panginoon ay nahabag daw dito sa taong may ketong. Jesus was moved with pity, with compassion. That is the reason why Jesus touched the leper. Nung panahon po ni Jesus, walang lumalapit po sa mga may ketong. Kasi po iniisip nila na sila'y mahahawas sa kanila. Hindi lang doon sa kanilang sakit, kung hindi doon sa kanilang mga kasalanan. Pero ano ang nag-udyok sa ating Panginoon para hawakan siya, para pagalingin siya? Yung kanyang pagmamahal dito sa taong may sakit. Mahirap gumaling ang taong may sakit kung masama ang loob niya sa nag-aalaga sa kanya. Di po ba? Mahirap din gumaling ang taong may sakit kung yung nag-aalaga sa kanya ay may galit sa kanya. Hindi gagaling ang taong may karamdaman kung wala siyang nararamdaman na pagmamahal. Remember that, my dear friends. It is not only medicine that heals, but it is our peace of mind. It is also the peace in our hearts. It is also the peace in our souls that heals sickness, that gives relief to our difficulties. What really gives us peace? It is God. Why? Because who is God? God is love. Walang pagmamahal, walang kagalingan. Kapag po bumibisita ako madalas dito sa mga sakop ko, lalong-lalo na sa mga may katandaan po, kinukumusta ko sila, pinepray over ko sila. May napansin po ako, yung mga ibang matatanda po dito, napakalakas nila. Ang gaganda pa ng mga ibang lola. Tinatanong ko ang aking sarili, ako'y nagmamasid, ano kaya ang dahilan? Bakit ang lakas-lakas pa rin ng mga ibang matatanda kahit na meron na silang edad?
Ano kaya ang dahilan? Bakit umahaba ang kanilang buhay? At napansin ko po, isang sikreto ay yung kanilang mga pamilya ay talagang nag-aalaga ng mabuti sa kanila. Napapansin ko po, hinihilamos sila, sinusubuan sila, pinapakain sila, sinusuklayan pa, nilalagyan ng polvo, kahit na naka-wheelchair, nilalabas sa bahay, pinapasyal. At doon ko po napagtanto, ano talaga ang nakakahaba ng buhay? Ano talaga ang nakakapagpalakas sa atin? Di po ba ang pagmamahal? Di ba kapag mag-isa ka, pag wala kang kasama, pag wala kang nang nakakaalala sa'yo, minsan, yan yung nagiging dahilan bakit gusto mo na lang mamatay. Di po ba? Love really is the secret medicine for the sick so that they can get healed. Love is the secret for a happy and long life. Di niyo po ba napansin ng mga maliliit tayong mga bata, kapag nadapa ka, kapag nasugat ka, umuwi ka na umiiyak, anong gagawin ni nanay? Hahalikan lang niya yung sugat mo. Pagkatapos, hihimas-himasing ka, yayakapin ka, sasabihan ka, o tama na. Aba, pagkatapos siyang ginawa yon, parang wala na yung sakit nung iyong sugat. Parang wala nang kirot. Hindi po ba? Iba ang epekto ng pagmamahal sa ating katawan. Kaya nga po mga kapatid, kung may sakit man sa inyong pamilya, anong kailangan niyong gawin? Huwag niyong pagbubisitan, pagbubugnutan. Ang pinakamabisa, pinakamagandang gamot dyan ay TLC. Ibig sabihin, tender, loving care. But third and last, healing needs hope. Pope Francis once said that the sick should not lose hope, especially when you are suffering at its worst. Hope is what helps you to see that Jesus is near you. Pag-asa din ang nagtutulak sa isang tao para maghanap ng lunas sa kanyang sakit. Hindi po ba? At pag-asa po ang ating nakita sa nabasang ebanghelyo. Yan ang nagtulak dun sa taong may ketong para lumapit kay Jesus. Dahil kung wala na siyang pag-asa, di sana lumayo na lang siya sa ating Panginoon. Kung wala siyang pag-asa, di sana agad na lang siyang sumuko. Kung hindi aasa ang may sakit, hindi ito iinom ng gamot. Hindi ito pupunta sa doktor para magpatingin. Ang pag-asa ang magtatawid sa iyo galing sa sakit papunta sa kagalingan. Saint Paul of the Cross beautifully once said that sickness weakens the body so that the soul can be raised to God. Ang ganda po, no? Bakit ba tayo minsan binibigyan ng sakit ng Diyos? Dahil ba galit ang Diyos sa atin? Hindi po. Gusto ng Diyos manghina ang iyong katawan para bigyan mo ng pansin ang iyong kaluluwa. Dahil kapag mahina ang iyong katawan, diyan nagiging mas malapit ang iyong kaluluwa sa Diyos. Hindi niyo po ba napansin, yung mga may sakit, sila madalas yung nagiging madasalin. Harinawa, kapag gumaling ka, huwag ka nang babalik dun sa dati mong masamang pag-uugali. There is a reason why the Lord allows you to get sick. Because through your sickness, you are becoming more closer to God. Mas malapit ka sa Diyos, mas marami kang grasya at pagpapalang matatanggap. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi lang po ang doktor ang nagpapagaling sa may sakit. Hindi lang po gamot ang tulong para bumuti at lumakas ang taong may karamdaman. Kailangan mo din nitong tatlong tulong kung man ikaw ay nanghihina ngayon. First, be patient. Second, continue to love. And third, do not lose hope. And all of these three are tied in faith. Kapatid, kung may sakit ka, kumapit ka sa Diyos. Kung hindi mo na kayang kumapit sa Diyos, magpakapit ka sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Do not lose faith. Because if you have lost faith, you have lost everything. We continue praying for the sick. We continue to pray for ourselves to have the strength to face the sickness if ever it will come. Mga kapatid,
ang buhay natin, ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos lang. Amen. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating Ama na nasa langit, ng ating mga panalangin ay pakikinggan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso ngayon, alalahanin natin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit. Hinihingi din natin sa Diyos ang lakas para tayo din ay maging daan para makatulong sa ating mga kapatid na nahihirapan. Buksan natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa at may sakit. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus, na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat isang tao. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman, may daragdag. Sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi po sapat na kayo ay uminom ng gamot, magpatingin sa doktor, o pumasok sa hospital para kayo ay bumuti at gumaling sa inyong mga sakit. Hindi rin sapat na kayo ay magdasal, magsimba at magrosaryo. Pero kailangan dagdagan natin 3 bagay pa. Una, kailangan na tayo ay maging matyaga. Patience. Pangalawa, kailangan nating magpatuloy na magmahal. Love. Pangatlo, kailangan wag tayong titigil na umasa. Naway, habang ikaw ay nagpapagaling, umiinom ng gamot, nagpapadoktor, nagsisimba, nananalangin, palaging ang 3 bagay na yan, sana ay nasa isip, nasa puso mo, nasa iyong kaluluwa. Be patient, continue to love, and hope. Kaya sa araw pong ito, naway anuman ang inyong paghihirap, gamitin nyo yan bilang iyong panalangin. Kahit na ikaw ay nasasaktan, kahit na nararamdaman mo ang kirot, ano ang magandang dasal? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamat ka dahil may nararamdaman ka pa. Dahil pag wala ka ng nararamdaman, isa lang ibig sabihin, patay ka na. Pasalamat ka sa Diyos sa pinagkakaloob niya sa iyo. Dahil pag nakikita ng Diyos na ikaw ay may utang na loob sa Kanya, pag nakikita ng Diyos na hindi ka nagrereklamo, mahahabag ang Diyos sa iyo. Sabihin natin, salamat po Panginoon, pero kailangan ko pa rin ang iyong tulong. Mangako ka na kung ikaw man ay gagaling, hindi ka nababalik sa iyong pagkakasala. Mangako ka sa Diyos na sa panibagong lakas ay maging mas tapat ka sa pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, walang makakapagpagaling sa atin. Walang ibang mabisang gamot kung hindi ang grasya ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.